kamusta? Yung pangalan ko ay Brandon at ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa isang pagdalaw na naranasan ko mula sa Panginoon. Hindi ko alam kung ito ay isang panaginip. Hindi ko alam kung ito ay isang karanasan sa labas ng katawan. Ang alam ko lang ay binago nito ang buhay ko magpakailanman. At magsisimula na ako agad. At ikukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari. Ito ay isang normal na gabi. Ito ay noong ika-6 ng Hulyo, 2014. At ako, i-comment ay normal na gabi lamang. Ako ay natulog. Ito ay tulad ng sinabi ko, ako, kung paano ito nangyari, lahat ng mga bagay na ikukuwento ko sa inyo na nangyari, ito ay nakakamangha. Ngunit gusto ko lang nabigyan mo ako ng kaunting oras mo. Ito mismo, ito ay ang sasabihin ko sa iyo, ay magbabago ng iyong buhay magpakailanman. Kung hahayaan mo ito at pagninilayan mo ang sinusubukan kong sabihin sa iyo tungkol sa mangyayari. Ang mundo na alam natin ngayon, lahat ng nakita natin, sa araw-araw na batayan ay malapit ng magbago. Sinasabi ko sa iyo, mula sa pinakamalaking bagay hanggang sa pinakamaliit na bagay. And kaya, ito ang nangyari. Natulog ako, at bigla na lang, parang kinuha ako mula sa aking katawan. Dahil sa isang panaginip, hindi mo naamoy, hindi mo nalalasahan, hindi mo nararamdaman ang init, hindi mo nararamdaman ang mga bagay tulad ng naramdaman ko. Bigla na lang, nakatayo ako sa isang korte. At tumingin ako sa aking kanan at nandoon si Jesus. Siya'y nakatayo, pero siya'y nakatingin lang sa akin. At siya'y nakatayo lang dito, parang nandyan lang katabi ko. At ako'y tumitingin sa paligid at may mga tao at may kaguluhan. May mga taong nagsusunog ng mga kotse. May mga taong sumisira ng mga bagay, naghahagis ng mga bagay, parang sila'y nagwawala. At ako'y nagulat sa aking nakikita dahil naaamoy ko ang usok, naaamoy ko ang mga apoy. Nakikita ko ang korte na nasusunog. Nakikita ko ang kaguluhan sa lahat ng dako. At itong babae, siya'y tumakbo papunta sa akin at sinabi ko, ano ang nangyayari? Sabi niya, hindi mo ba alam? Hindi mo ba nakita? Lahat ng Kristiyano ay nawala. Lahat ng Kristiyano ay nawala. At sinabi ko, sir, saan sila pumunta? Ano ang nangyari? Sinabi niya, dumating ang mga alien at kinuha sila. Sinabi niya na, kinuha sila ng mga alien. At bigla na lang, tumingin ako pataas. At sa itaas ko ay mayroong mga kidlat na kumikislap sa buong kalangitan. Parang isang malaking bagyo, pero walang ulan, walang nangyayari. Nakikita ko lang ang mga kidlat na kumikislap sa buong kalangitan, parang mga ulap at lahat. Ang mga ulap ay aktibo. Parang chu, parang isang electric storm. Pero pagkatapos ay naglakad ako. At tumingin sa paligid sa bayan na kinaroroonan ko at tinitingnan ko ang mga tao tulad ng sinabi ko at nakikita ko ang mga apoy na nagliliyab sa lahat ng mga gusali. Maraming gusali. Sasabihin ko, lahat sila. Maraming mga gusali ang nasusunog. Lahat ng tao ay, tulad ng sinabi ko, sila ay nagnanakaw, sila ay kumikilos na parang walang Diyos. At gusto kong magdagdag ng isang bagay dito. Sa unang pagkakataon, alam mo, ako, nasabi ko na ito sa ibang tao at sasabihin ko ulit ito. Bawat mananampalataya, bawat tao ay nagigising na may pakiramdam ng kapayapaan, na hindi nila namamalayan na mayroon sila. Lahat ay may pakiramdam ng kapayapaan. Kahit ang pinakamasamang makasalanan ay hindi ito namamalayan, pero mayroon silang pakiramdam ng kapayapaan. At tatawagin ko itong panalangin na proteksyon ng simbahan. Mayroong proteksyon, naniniwala ako, mula sa simbahan, ang mga taong nagdarasal na bumabalot sa buong mundo. Sa panalangin, okay? Na nagdadala ng isang kapaligiran ng kapayapaan. Nagdadala ng isang kapaligiran ng kaginhawaan na hindi mo namamalayan na nariyan. Okay?
At kapag naganap ang pag-agaw ng simbahan, ang panalangin na proteksyon na iyon, sa unang pagkakataon ay aalisin at magkakaroon ng ganap na kaguluhan dahil nararamdaman ng mga tao ang kawalan ng kapayapaan at sila ay naguguluhan. At kaya, iyon ang naramdaman ko. Naramdaman ko iyon niya ng napakalakas sa kapaligiran ng mundo. Ito ay kakaiba. Ito ay nakakatakot. Unang pagkakataon, wala ang kapayapaan na iyon na nararamdaman mo kapag nagising ka na hindi napapansin ng mga tao, tulad ng sinabi ko. At kaya, bigla na lang, dinala ako sa ibang eksena. Si Jesus at ako, pumunta kami ng mabilis at naroon na kami. At bigla na lang, nakita ko ang isang lalaki. At siya ay nakasuot ng kulay abong suit na may magandang kurbata at may suot na puting kamiseta. Ngunit ang kanyang suit ay napakamahal. At siya ay bumababa mula sa mukhang isang uri ng limousine tulad ng isang presidential limousine. Mukhang parang siya ay sinusundo, ngunit siya ay dinala papunta sa Berlin. At nakita ko, habang nakatayo ako kasama si Jesus, kami ay nasa Berlin. At mayroong isang napakalaking conference room sa lungsod na ito, sa Berlin, na puno ng mga tao na nag-uusap at nagtitipon mula sa lahat ng bansa sa mundo. Makikita mo silang lahat at ito ay isang malaking bilog na mesa. At siya ay nakaupo sa dulo ng mesa. At sinasabi ko sa iyo, naniniwala ako na ang lalaking ito, noong panahong iyon, hindi ko makita ang kanyang mukha. Hindi ako pinayagan ng Panginoon na makita ang kanyang mukha. Parang, alam mo, parang ito ay binura, pero kita ko ang body structure niya. I could see the way he was carrying himself. Napakakumpiyansa ng kanyang pagdadala sa sarili. At nakita ko ang lahat ng mga pinuno sa paligid ng mesa na nakikinig sa kanya. Dahil may plano siya. And ito ang unang pagkakataon. Ay, gusto kong sabihin ito. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos hindi ko alam kung gaano katagal ang panahon mula sa pag-agaw ng simbahan hanggang sa pagdating niya sa eksena para sa kung kailanman siya darating doon at magsimulang manguna sa lahat. Marahil sa loob ng ilang oras. Ngunit bigla na lang lahat ay nakikinig sa kanya dahil bakit? Bakit lahat ay nakikinig sa isang lalaking ito? Dahil may dala siyang kumpiyansa at kapayapaan na pamilyar sa kanila na dati ay mayroon ng simbahan pero naramdaman nila noong narito pa ang simbahan, ang panalangin na nagtatakip, siya ay nagkaroon ng pakiramdam, ng kapayapaan. Mayroon siyang ganong uri nagdadala siya ng kapayapaan. Sa lahat, tuwing siya'y nagsasalita at nagbibigay ito sa iyo ng kumpiyansa, gusto mo lang siyang pakinggan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya at sila lahat ay nakikinig sa kanya. At nagkaroon siya ng plano na magdala ng isang pandaigdigang dolyar, isang chip. Mayroon siyang lahat ng ideya. At ito at sinasabi niya sa lahat ang kanyang plano. Well, sumuko sila. Lahat ay sumuko ng kapangyarihan sa mundo sa kanya sa loob lamang ng isang pulong na iyon. Okay? At nandoon siya at nakumbinsi niya ang lahat na talagang nakakabaliw. Ngunit sinasabi ko, bawat pinuno ng mundo ay ibinigay ang kanilang kapangyarihan sa taong ito. At kaya bigla na lang, dinala ako muli sa korte. At sila ay naalala ko, mayroong isang mandato, maaari mong dahil naaalala ko ang mga TV. Sa paligid, nakikita ko ang mga TV at ang mga tao naririnig ko kung ano ang nangyayari sa bayan, kung paano kumikilos ang mga tao. At iniutos niya na dalhin ang lahat ng Biblia sa pinakamalapit na pampublikong lugar tulad ng istasyon ng pulis o pampublikong town square, ang korte. And lahat ng tao ay nagdadala ng mga Biblia.
dahil hindi ka pinapayagang magkaroon ng Biblia. Gusto nilang dalhin ang lahat ng Biblia sa isang pampublikong lugar. Sinabi nila sa mga tao, kung gusto ninyong tingnan ang mga Biblia at gusto ninyong tingnan ito sa ibang araw, ayos lang, pwede ninyong dalhin. Parang, dalhin mo lang dito, papayagan ka naming tingnan ang iyong Biblia. Ngunit kung tiningnan mo, ang iyong Biblia, mas lalo kang minarkahan. Isinulat nila ang iyong pangalan at alam nila na mayroong pag-aalsa sa iyo. Okay? Talaga. At ang mga tao ay titingin sa kanilang Biblia, ngunit tulad ng sinabi ko, sila ay minarkahan. Ngunit pagkatapos ay kinuha nila ang mga Biblia at sinunog ang mga ito. Nakita ko ang napakalaking mga bunton ng mga Biblia na nasusunog sa lahat ng dako at lumikha ito ng malalaking usok mula sa mga Bibliang nasusunog sa lahat ng mga bayan. Hindi lang ito sa isang bayan kundi sa lahat ng dako sa buong mundo ay sinusunog ng mga tao ang mga Biblia. At kaya, tulad ng sinabi ko, labag sa batas sa puntong iyon na magkaroon man lang ng isa. At kaya, pagkatapos ay nakita ko siyang ibinaba ang mga bandila ng lungsod, ang mga bandila ng estado, ang mga bandila ng Amerika, at inilagay niya ang kanyang sariling bandila. At inilagay ito sa bawat hukuman, sa lahat ng pangunahing pampublikong gusali na makikita natin ng bandila ng Amerika o saan ka man naroroon, ang bandila ng iyong bansa, ang bandila ng Pransya o ang bandila ng Alemanya o ang bandila ng United Kingdom, lahat ng mga ito. Ibinaba nila ang mga bandilang iyon at itinaas nila ang kanyang bandila. At ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang hitsura ng bandilang iyon. Mayroon akong, naalala ko ang bawat bahagi nito, Evie, mula pa noong 2014 kung kailan ipinakita sa akin ng Panginoon. Ang lahat ng ito, kung ano ang hitsura ng bandilang iyon. At ito ay dalawang espada, may hitsura, may mga sanga ng palma sa itaas nito. At sila ay ginto. At ito parang may globo sa gitna. At ito may itim, tumake, puti, and berde. At ito ay kumakatawan sa ISIS, Al-Qaeda at Hamas. Okay? Lahat ng mga teroristang organisasyong ito ay nagdadala ng tinatawag nilang ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang pangalan na tinawag ng lahat sa kanya, ang Mahdi. Sana, hindi ko ito masira, pero yun ang tawag nila sa kanya. At lahat ay tinawag ang lalaking ito na Mahdi. At siya, ngayon, tuwing nakikita mo siya, okay, ayokong masyadong lumaktaw dito pero itinaas nila ang bandila tulad ng sinasabi ko. At ito ay parangal sa kanya, ang Mahdi, na nagdadala sa kanya sa kapangyarihan. Ngayon, nakikita ko, mga pampublikong plaza na may napakalaking mga screen ng pelikula, na kasing laki ng isang malaking gusali tulad ng, pero tuwing Biyernes, lahat ay nakasuot ng puting kasuotan. Sila ay nakasuot ng tulad ng puti, tulad ng mga balabal, ayon sa batas. Pumunta ka at tuwing Biyernes, sila ay may mga pila. Lahat ng tao ay nasa mga pila at sila ay sumasamba sa kanya tuwing Biyernes. Okay? Sa screen, ang ilan dito ay live playback at ang ilan ay pre-recorded dahil hindi mo maaring sambahin sa buong mundo sa araw dahil hindi araw sa lahat ng lugar. Pero, kinuha sila at kahit saan, kung saan ko ipapakita sa iyo, alam ko, sinabi ko sa inyo lahat, sa isang nakaraang video, kung titingnan mo ang ilan sa mga bagay ko dati, sila, kung saan sila sumasamba, at ito ay nasa isang malaking Mason templo. Ito ay nasa isang napakalaking, sa Masons, Freemasons templo.
Meron silang malalaking puting screen sa harap ng gusaling ito. At ito ang lugar kung saan pumupunta ang mga tao tuwing Biyernes upang sambahin ang Antikristo. Okay? Nasa mga linya silang magkakasunod at lahat sila ay nagtitipon sa mga patlang na ito. Ngayon, kunan ng pelikula ang patlang. Umaabot ito hanggang sa likod doon at paikot sa buong gusali, ang buong gusali. At dito nagtitipon ang lahat ng mga taga-bayan. Mula sa lahat ng pangunahing bayan, at nagsisimula silang sumamba sa Antikristo dito. Sumasamba sila nakita ko silang sumasamba sa Roma, sa Vatican, at lahat ng iyon. Meron silang malalaking screen doon. Meron silang malalaking screen sa Europa, sa Paris. Nasa lahat ng dako ito. Kahit kung saan ang Reyna Elizabeth at kung saan ang Buckingham Palace. Buckingham Palace, meron silang malaking, nandun sila. Sinasabi ko sa inyo, nasa lahat ng dako sila at ang mga tao ay kinakailangang sumamba tuwing Biyernes. Kaya maraming detalye tungkol diyan. Ngayon, pupunta ako sa ibang direksyon dito para sabihin sa inyo lahat kung ano ang nangyayari. Ipinakita sa akin ang marka ng hayop. Ipinakita sa akin kung ano ito at naniniwala ako at hindi ko sinasabi na ito ay Neuralink mo, pero sinasabi ko na ito ay isang uri ng Neuralink ang ginagawa ni Elon Musk. Hindi ko sinasabi na ito iyon, pero ito ang teknolohiya, ang ganitong uri ng teknolohiya. Napakaliit nito. Ito'y VE, pero ang nangyayari ay ini-inject ito sa iyong kamay o ini-inject ito sa iyong noo. At nakita ko, lahat ng mga bata, ngayon, nais kong sabihin ito ng malinaw. Lahat ng mga bata ay kinuha mula rito sa pag-agaw ng simbahan hanggang sa kung ano ang pinaniniwalaan kong edad na 15 o 16 na taong gulang. Hindi ako sigurado sa eksaktong edad dahil hindi ko narinig o narinig ang sinuman na nagsasalita tungkol sa kung ano ang age bracket ng mga batang yon. Pero lahat ng mga bata hanggang sa edad ng pananagutan ay wala na. Okay? Ngayon, ang mga tao ay patuloy pa ring magkakaroon ng mga sanggol. Sa panahon ng kapighatian, ang buhay ay patuloy pa rin. May 7 taon ng kapighatian, 3 taon ng hindi matinding kapighatian, at pagkatapos 3 at kalahating taon ng hindi matinding kapighatian, at pagkatapos 3 at kalahating taon ng matinding kapighatian, okay? Pero ang mga tao ay patuloy pa ring lumilikha at gumagawa ng mga sanggol at nagkakaroon ng mga pamilya, okay? Sa panahon ng kapighatian. Kaya kung sila ay nagkaroon ng anak sa panahon ng kapighatian, sila ay naririto pa rin. Ang mga batang iyon ay naririto, okay? Kaya yon ang sinusubukan kong sabihin sa inyo. Tandaan, sinasabi ng Biblia, kawawa ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Na nagpapasuso at may mga anak sa mga araw na iyon. Kawawa ang mga iyon. Binabanggit ito sa salita, pero ang mga tao ay patuloy. Nagkakaroon ng mga anak, kaya nais kong maunawaan ninyo iyon dahil ayokong magkaroon ng kalituhan na magsasabing, bakit may mga bata rito? Sasabihin ko sa inyo. Ako, ngayon pupunta na ako at ipinakita sa akin ito ng Panginoon. Nakita ko ang maraming Kristiyano. Okay, nagalit dahil naiwan sila. Ngayon, narinig ko ang Panginoon na nagsabi nito, sila ay nagalit dahil sila ay nangangaral ng malamig na ebanghelyo. Nangaral sila ng malambot. Diluted na mensahe ng biyaya na maaari silang mamuhay ayon sa gusto nilang pamumuhay. Maraming tao namumuhay sa kasalanan at makakarating pa rin sa langit. Na ang lahat ay okay sa kanila, na maaari lang nilang maaari mong ako, namumuhay ako tulad ng mundo, at makakasama pa rin ako sa pag-agaw ng simbahan. At ang nangyari, may mga pastor na nangangaral ng kompromisong malamig na ebanghelyo, na naiwan at nandito pa rin sila sa panahon ng kapighatian. At ang mga miyembro ng ating kongregasyon ay sobrang galit dahil sa paraan ng pangangaral sa kanila,
ng ebanghelyo na handa na silang patayin ang mga mangangaral na iyon. Sila ay ako'y nagsasalita ng sobrang galit at nakita ko ang mga taong kilala ko na naiwan dito. Sa panahon ng kapighatian, naakala nila itong mga taong ito ay kilala ko sila ng personal dahil nagtrabaho ako sa isang malaking simbahan. At sila, itong mga tao, ang ilan sa kanila ay malalaking tagapagbigay. At nang siya ay naiwan, nakita ko ang isang babae na partikular na minumura ang Panginoon at binibigyan siya ng daliri dahil siya ay naiwan sa panahon ng kapighatian at nagmumura at umaasta ng baliw. Dahil siya ay naiwan at galit siya, dahil nandito pa rin siya, dahil akala niya ay dapat na siyang umalis. Ngunit ang kanyang puso ay halatang puno ng lason at siya ay masama. At ako, at sinasabi ko sa iyo, nakita ko ang babaeng ito na kapag ang marka ng halimaw ay ibinigay, siya ang isa sa mga unang kumuha ng marka. Naalala ko itong nakita. Ngunit may mga pastor at mga mangangaral na personal kong nakita. Sa ngayon, nakikita ko sila sa TV, sa lingguhang batayan na naiwan at ang mga miyembro ng kongregasyon ay handang bitayin sila. Ibig kong sabihin, ganun kaseryoso ito. Galit ang mga tao. Ang mga pastor na ito ay nasa TBN at ang ilan sa kanila ay nasa Daystar ngayon. At tulad ng sinabi ko, ang ilan sa kanila ay nasa araw-araw at sinasabi ko sa iyo, oras na para talagang bantayan kung sino ang pinapakinggan mo. Ito ay isang napaka seryosong panahon na para punuin ang iyong lampara ng langis. Tulad ng sinasabi sa Biblia. Magkakaroon, may 10 dalaga, 5 ang may mga lampara na puno ng langis, at 5 ang hindi naghihintay sa pagdating ng nobyo para kunin sila at ang kanilang mga lampara ay natuyo. Panahon na para mag-alab ka para kay Jesus at magkaroon ng hindi matitinag na paglakad kasama siya na hindi mo pa nagagawa noon. Panahon na para itapon ang mga bagay ng mundo at itapon ang lahat ng basura na iyon. Tayo ay nadarapa, pero tayo ay bumabangon muli. Sa pamamagitan ng biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero sinasabi ko sa iyo na kung ikaw ay namumuhay sa kompromiso at alam mong ikaw ay nasa kasalanan at ginagawa mo ito ng sinasadya, mas mabuting alisin mo ito sa iyong buhay sa lalong madaling panahon. Kailangan mong pumunta at magsisi at lumuhod sa luklukan ng awa ng Panginoon at sabihin, Ama, tulungan mo akong harapin ito. At tutulungan ka niya. Gagawin niya, lilinis ka niya. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng iyong patotoo, ikaw ay malaya. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi ito panahon para maglaro at mamuhay sa kompromiso at mamuhay sa mundo. Nagkakamali tayo. May mga nangyayari. Hindi natin ito sinasadya. Kung makapagsalita ka ng masamang salita, alam mo, kung hindi ka lalabas at sasabihin, lalabas ako at mag-i-enjoy. Magtatanim ako ng ligaw na buto at mag-i-enjoy. Si Jesus nasa puso ko at mamumuhay ako ayon sa gusto ko. Ikaw ay hindi, maiiwan ka. Sinusubukan ko sabihin, nakita ko ito. Sasabihin ng mga tao, well, nasaan ang ebidensya na ligtas lagi. Hindi ko pinaniniwalaan yon. Pagkatapos ng nakita ko, hindi ito kapag naligtas, palaging ligtas. May natitirang mga tao, maraming tao ang naiwan, galit na galit, dahil inakala nilang mabubuhay sila ayon sa gusto nila, at may basbas na makasama sa rapture ng simbahan, at hindi ito nangyari sa ganoong paraan. Hindi ito nangyari sa ganoong paraan, at kaya nakita ko, ito ang nangyari, nakita ko ang mga Kristiyanong iyon, na sinusubukang lumikha ng mga pinuno, parang sila, sinusubukan nilang gumawa ng mga kolonya. Parang maliliit na, parang mga grupo ng tao. At tumakas sila sa mga bundok. Okay? Tumakas sila sa mga burol. Tumakas sila kung saan sila pwedeng makalayo. Kinuha nila ang kaya nilang makuha. O kung anuman. At umakyat sila sa mga burol para makalayo, para magtago. Okay? Mayroon literal na libo-libo sa kanila ang nagtatangkang makalayo
dahil alam nila kung ano ang mangyayari. Alam nila ang tungkol sa Biblia. May pakiramdam sila sa mga nangyayari, pero namuhay sila sa kompromiso, okay? Kaya pupunta na ako doon ngayon. Sasabihin ko sa inyo kung paano sila namuhay. Masasari ko ito sa iyo. Naghukay sila ng mga butas, okay, sa gilid ng mga burol. Malalaking butas sa gilid ng mga burol na parang maliliit na lungga ng soro. Parang malalaking yungib ng oso o kung anuman. At sinusubukan nilang magpainit sa taglamig. At ang mga batang ipinanganak sa panahon ng kapighatian ay labis na nagdusa mula sa gutom, sa lamig, sa sakit, sa karamdaman. Walang mga bitamina para mapanatili ang iyong D3. Ito ay literal na impyerno sa lupa. At wala silang paraan para talagang mapanatiling ligtas. At mainit ang kanilang mga anak dahil dito. Nakita ko ang gobyerno mula sa buong mundo na nagsimulang gumamit ng mga drone sa lahat ng dako upang maghanap ng sinumang walang marka ng halimaw. Ang chip na nasa iyong noo o kamay ay nakikipag-ugnayan sa mga drone. May mga drone. At maririnig mo ang mga drone. Literal na parang mga kawan ng mga bubuyog. At alam mo, nabanggit pa ito sa Biblia, na parang mga balang na umaahon mula sa isang hukay. Naaalala mo? Naniniwala ako na ang nakita ni Juan sa isla ng Patmos ay marahil ang mga drone na ito, or opinion ko lang, may literal na, ang langit ay umaaling-aungaw, no, sa lahat ng dako na may libu-libong mga drone. Nasa isang tiyak na antas lang sila. Hindi masyadong mataas ang altitude. Nasa isang tiyak na antas lang sila, lahat sa itaas, paikot-ikot sa ilang bahagi ng araw. Naghahanap ng mga taong walang tatak ng halimaw. At kaya sila ay nag-scan at sila ay pumupunta. Dumarating sila ng maramihan at nag-scan sa paligid na naghahanap ng mga tao at maririnig mo silang paparating. Kaya ito ay kawili-wili. Nararamdaman nila ang apoy. Kung ang mga Kristiyano ay may malaking apoy at nagtatago sa mga burol na iyon, pinapatrolya nila ang mga burol na iyon. Ngunit ang mga Kristiyano ay matalino at kaya nilang bumaba sa mga butas na iyon at panatilihin ang kanilang init. Alam mo, tulad ng infrared, hindi ito nakikita. Hindi nila makita ang usok kung maliit lang ang mga apoy. Okay? Pero kung makarinig sila ng putok ng baril o anumang uri ng bagay para pumatay ng mga hayop, maririnig yon ng mga drone kahit gaano pa kalayo at pupunta sila kung saan naroon ang ingay na iyon. And hindi ka maaari na magpaputok ng malalakas na baril para pabagsakin ang mga hayop tulad ng usa o elk o kahit ano, baka o kahit ano. Okay? Kaya kapag nagugutom sila, susubukan nilang makakuha ng isda kahit anong mahanap nila, pero kailangan nilang gumawa ng napakaliit na apoy para maluto ang pagkain na yon. Okay? Dahil nauubusan ka ng mga supply. Subukan mo ito ng 7 taon. Hindi ito basta ilang linggo lang na pamumuhay sa labas ng grid. Ito ay mga 7 taon ng impyerno. Pwede nilang sabihin, 3.5 taon lang ito. Hindi, ang 3 at kahit kalahating taon ay masama pa rin papunta sa dakilang kapighatian ng huling 3.5 taon. Ibig kong sabihin, seryoso, lahat ito ay masama. At kaya, ipinakita sa akin, ito ang sa tingin ko ay kawili-wili. Gaya ng sinabi ko, sila ay nasa mga foxhole. Nakita ko sila. Okay, ngayon, pupunta ako sa ibang eksena. Si Jesus at ako ay pumunta sa lugar na ito at naramdaman ko ito. Pumunta kami sa Bob. At ako ay pinanood ko ang mga Kristiyano na tumatakbo, sinusubukang pumunta mula sa isang lugar patungo sa isa pa, at naglalakbay sila sa gabi sa dilim at may mga sakahan.
kung saan ang mga magsasaka ay patuloy na sinusubukang magtanim ng mga pananim at patuloy na sinusubukang gawin ang alam mo, mais o anuman ang mayroon sila, at ang mga Kristiyano ay lalabas at susubukang nakawin ang mga pananim na iyon sa mga bukid tuwing gabi. Ngunit ang magsasaka ay may aso o anumang sistema ng seguridad at malalaman niya na sila ay ninanakawan at lalabas sila doon at susubukang nakawin ang mga pananim tulad ng sinabi ko. At kung ang magsasaka ay sinusubukang maging mabait at hindi niya iniulat ang kanyang nakita o tumawag sa mga autoridad, siya ay paparusahan dahil sa hindi pagsasabi. At alam mo, maraming tao ang nagsasabi, well, aalisin nila ang lahat ng baril sa Amerika. Hindi, nakita ko pa rin na ang mga magsasaka ay may mga baril pa rin. Ngayon, ang lahat ng tao sa bayan ay hindi ko nakita sa puntong iyon na may mga baril, okay? O kung ano pa man. Ngunit nakita ko ang mga magsasaka na may mga iyon at narinig ko ang mga aso. Naririnig ko ang mga aso na tumatahol at ang mga Kristiyano na tumatakbo ng mabilis, ang mga natitira, ang mga ayaw kumuha ng marka, tumatakbo ng mabilis upang kunin ang lahat ng mais o gulay o mga manok o kung ano paman upang subukang nakawin ang mga iyon upang makakuha ng pagkain. Kaya ako ay tuwing tatawag ang magsasaka o kung sino man ang makakakita sa mga taong ito na tumatakbo ay tatawag sa gabi na sinusubukang makuha ang pagkain na ito. Nakita ko silang naglalagay ng mga harang sa mga kalsada, malalaking barikada. Ang mga Kristiyano ay maglalagay ng mga bagay upang maglagay ng spike sa mga gulong ng mga taong ito. Okay? Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Sila ay nasa mga itim na Hummer na may asul na ilaw. Nakita ko ang mga ito na mukhang malalaking sasakyan na parang tangke ng hukbo, na may mga lalaking nakasuot ng solidong itim na kasuotan, na may mga itim na kalasag sa kanilang mga mukha at hindi mo makikita ang kanilang mga mukha, okay? Ngunit sila ay may suot na mga itim na kasuotan. At sila ay magmamaneho sa mga sasakyang mukhang Hummer na may mga asul na ilaw sa loob. Okay? Halos parang mga itim na ilaw. Okay? Sa loob ng mga sasakyang Hummer na ito sa gabi. At naaalala ko na sila ay tumatalon palabas at ang mga Kristiyano ay tumatakbo ng mabilis hanggat kaya nila upang subukang makalayo sa kanila. At ang mga lalaki ay tumalon palabas ng mga sasakyan na may mga baril na hindi ko pa nakikita noon. At sinabi ko ito sa mga tao at sinabi nila na talagang umiiral ito. May mga prototype at talagang umiiral ang mga bagay na ito. Ngunit pinindot nila ang gatilyo at parang isang pulso ito. Parang ito ay isang uri ng kontrol sa kaguluhan. Pinatulog ka nila ng walang malay ng ilang minuto na itinuturo lang nila ang bagay sa direksyon kung saan nila gustong pumunta ito. At sa sandaling tumama ang sinag ng kung ano man yon na tao at ang individual na yon. Pinatulog sila ng walang malay, kaya walang makakatakas. Nasa mga Hummers ito, nasa mga tao ito, at pupunta lang sila. At iskan lang nila ang mga tao habang tumatakbo sila. At ang mga tao ay basta na lang bumabagsak, parang nawawalan ng malay. Pero kung ano man ang ginagawa nito, hindi naman sila pinapatay, okay? Pinapawala lang sila ng malay. Kaya lalapit ang mga lalaki sa kanila at sasabihin, kukunin mo ang marka o puputulin namin ang ulo mo. Kaya nakita ko ang isang babae at ang kanyang dalawang anak na ipinanganak sa panahon ng kapighatian at ang kanyang asawa na nakatayo doon ng ganito. Ay sinabi nila sa ina, kung hindi mo kukunin ang marka at hindi kukunin ng mga bata ang marka, puputulin namin ang ulo ng mga batang iyon. At tulad ng sino mang mabuting ina, alam mo, siya ay natataranta. Huwag putulin ang ulo ng mga anak ko. Kukunin ko ang marka. At nakita ko siya, mismo sa harap ng aking mukha, na kinuha ang marka ng hayop. At kinuha ng mga bata ang marka ng hayop. At sinabi ng ama, hindi ko kukunin ang marka ng hayop. At nakita ko ang mga lalaking iyon na hinila ang kanyang ulo
At may dala silang espada, isang napakalaking espada. At pinugutan nila siya ng ulo mismo sa harap ko. At nakita ko ang kanyang ulo na gumulong sa harap ng aking mga paa. Hindi nila ako makita at hindi nila makita si Jesus. Pero sinabi sa akin ni Jesus na tumingin. At ito ay isang bagay na kawili-wili. Sa buong oras, hindi man kailangan magsalita ng malakas ni Jesus sa akin. Naririnig ko ang sinasabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip at naririnig niya ang sinasabi ko sa pamamagitan ng aking mga iniisip. Alam ko lang kung ano kami. Parang wala. Ako sa aking katawan, hindi ko alam, napakalayo nito kung ano ang nangyari. Pero nakita ko, ang dugo, naamoy ko ang dugo mula sa lalaking pinugutan ng ulo sa harap ko. At ang mga bata. At ang ina ay walang ekspresyon. Ang cheap. Ginagawa kang walang galaw, walang emosyon kahit kaunti. Para kang zombie. Ginagawa nitong, ang iyong isip ay parang biglaan, parang zombie. Parang, hello. Walang, kahit ano doon. Ang mga bata ay hindi umiyak. Kahit ano na parang nagalit dahil ang kanilang ama ay pinugutan ng ulo. At ang asawa ay hindi man lang nagpakita na siya ay nagmamalasakit. Parang wala siya doon. Okay? Kaya, napatay na siya. Ayos lang ang asawa at mga anak. Mayroon na silang chip pero sila ay isinumpa sa impyerno habang buhay. Ngayon, ang mga bata ay isinumpa sa impyerno habang buhay. Hindi ko pinaniniwalaan iyon. Walang paraan. Sa puso ko, gagawin ko lang. Sasabihin ko, na ang mga bata ay hindi pumili nito, sila ay pinilit, ito ay ipinilit sa kanila, at ang Diyos ay maawain na Diyos, mga kaibigan. At pagdating sa mga bata, kaya wag. Hindi ako uupo dito at papasok. Debate sa teolohiya tungkol dito, sinasabi ko sa inyo, ang mga bata ay hindi pumili na kunin ito ay ipinilit sa kanila. At kaya ako ay alam ko na ang Diyos ay maawain na Diyos, alam mo kung ano ang hindi ko. Hindi ko alam ang kalagayan ng kanilang kaluluwa, hindi ko alam tungkol doon. Alam ko kung ano ang sinasabi ng Biblia na sinumang kumuha ng marka ay pupunta sa impyerno at sila ay masusunog magpakailanman. Ngunit kung ito ay ipinilit sa'yo, hindi mo ito tinanggap. Kailangan mo talagang tanggapin ito, okay? Kaya, iiwan ko na lang ito dyan. Gawin mo kung ano ang gusto mo dito, pero huwag mo akong batikusin sa mga komento. Okay, kaya, ngayon, pupunta na ako dito. Nakita ko, and bawat bayan ay may ambawag sa yung pangunahing daan o mga kalsadang papasok sa bayan, may mga harang tulad ng mga checkpoint na kailangang daanan ng lahat para makapasok o makalabas sa bayan na iyon. At ang tanging paraan para makapasok ka sa mga pangunahing lungsod o bayan ay sa pamamagitan ng marka ng hayop. Sinusuri nila ang iyong kamay o noo para makapasok doon at makakuha ng mga supply tulad ng mga grocery, medikal, para pumunta sa doktor, anuman ang kailangan mong gawin, kailangan mong dumaan sa mga pangunahing checkpoint na may mga checkpoint ng hukbo kasama ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim. Sinusuri kanila. At nakita ko ang mga tao na naglalakad papasok doon at ito ay isa pang bagay. Gusto kong sabihin ito. Nakita ko si Kristo na sinusubukang magpanggap. Sa ilan, sa mga tao, sasabihin ko ito, ang ilan. Sa mga tao ay nagkaroon ng sugat sa kanilang kamay o noo na mukhang malaking impeksyon. Mukha itong pigsa. Sa kanilang noo o pigsa sa kanilang kamay. Nagkaroon sila ng pasa. Mukha itong impeksyon. May ito. Mukhang napakasakit. At nakita ko ang mga babae. Nakita ko ang isang babae na nakatayo sa linya na naglagay ng makeup sa kanyang kamay na sinusubukang gayahin ang marka ng halimaw. Masakit! Ganun siya kadesperado na makapasok sa bayan na iyon para sa pagkain o mga medical na supply o anuman ang kailangan niya. Okay? Kaya sinusubukan lang niyang magpanggap. At kaya nang makita nila, bira na, nagpapanggap siya
Nang umabot sila doon para iskan ang kanyang kamay, okay? Walang awa. Pinugutan nila siya ng ulo doon mismo. Pinatay nila siya doon mismo. Ganito yon. At pinugutan lang nila siya ng ulo at gumulong lang sa kalsada. At wala nang nagmalasakit. Lahat ng iba pang tao sa linya, tulad ng sinabi ko, ay parang mga zombie. Parang, wuhu, wala ka doon. Lahat sila ay nakatayo sa linya. Nakita ko na ang lahat. At dumadaan sila doon at ginagawa ang mga checkpoint na ito. At pupunta sila para kumuha ng mga grocery o kung ano paman mula sa paglabas ng lungsod, papasok at palabas. At tulad ng sinabi ko, palaging lumilipad ang mga drone. Palaging sinusuri ng mga drone ang mga tao. Palaging inaalerto ng mga drone ang mga autoridad. Kung nagpapaputok ka ng baril o kung ano paman, sinusubukang makakuha ng pagkain o kuneho o kung ano paman, sinusubukang manatiling buhay. Alam mo, tulad ng sinabi ko, nagnanakaw mula sa mga magsasaka. Nakita ko, tulad ng sinabi ko, nakita ko ang isang lalaki. Nakita ko ang isang lalaki na nagpuputol ng damo na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagpuputol siya ng damo, pero wala na siya. Ito ang pinakakakaibang bagay, makita ang mga taong ito na kumuha ng marka ng hayop. Parang naubos na sila, pare. At parang nagpuputol siya ng damo pero wala siyang ekspresyon. Pagkatapos, nakita ko ang isang lalaki na nagtatangkang magpakamatay. Nagtatangkang tumalon mula sa isang tulay. Pero anuman ang ginawa niya, nagdulot ito ng kapayapaan sa kanyang isipan. Chip ang gumawa nito. Nagpadala ito ng signal sa kanyang isipan dahil alam nito ang hormone o ang pattern ng pag-iisip o anuman na nililikha ng iyong katawan kapag gagawa ka ng ganoong bagay. Alam nito sa pamamagitan ng tibok ng iyong puso o anuman para pakalmahin ka. Kaya't nakatayo siya doon handang tumalon mula sa malaking tulay na ito para wakasan ang kanyang sarili. At bigla na lang ang chip na yon, nagdulot ito sa kanya na kumalma at bumaba at maglakad pabalik at lumakad siya palayo doon. Kaya't wala nang paraan para gumawa ng kahit ano sa iyong sarili. Hindi ka nito papayagan. Ang bagay na ito o ito ay hindi ka papayagan. Wala ka ng malayang kalooban. Kung susubukan mong gumawa ng kahit anong kalokohan tulad ng mag-alsa o magnakaw o gumawa ng kahit ano na ganoon, hindi iyon gagawin ng iyong isipan. Kanina ka lang noon, nagbigay ito ng kapayapaan sa iyo. Pinapaisip ka nito, parang, hello, alam mo, parang, hindi ko alam kung paano ito ginawa, pero sinasabi ko lang sa inyo lahat, ito ang pinakakakaibang bagay na nakita ko. At nangyari ito sa lahat ng kumuha nito. Ngayon, dinala ko sa Israel, nakita ko ang templo sa mga haliging bato. At nakita ko ang ikatlong templo na itatayo na malapit na. Nakikita ko. Ito bilang maganda. Ang mga haliging bato, ang mga ukit, lahat ng ito, napakaganda ng pagkakagawa. Pero ito ay itinayo. Meron siyang puting bagay sa kanyang ulo. At sasabihin ko ito, tinutulungan ako ng anak ko dito dahil marami itong dapat tandaan. Pero siya ay may kulay abong paminta sa niyang balbas. Parang lumipas na ang panahon. Pero may nangyari sa kanyang balbas kung saan hindi na ito lahat itim. Dati, mukhang malinis ang ahit pero hindi ito gaanong mahaba. Tulad nito, talagang mukhang malinis ang ahit dati. At ngayon ito ay mas makapal. At mukhang may asin at paminta ito pati na rin sa kanyang hairline dito. Okay? Kaya naniniwala ako na ito ay isang tiyak na tao na nasa Saudi Arabia. Sa gilid niya, naniniwala ako na nakita ko ang Papa. Okay. Pakiusap, huwag niyo akong batuhin ng itlog. Sinasabi ko lang kung ano ang pakiramdam ko na nakita ko. Okay? Mukhang ang Papa. Ang lalaking ito dito, dahil siya ay nakasuot ng puting-puti na ganon, at may maliit na bagay sa kanyang ulo. Kaya, alam mo, at ang lalaking ito dito ay isa pang espiritual na leader. Kaya sila ay, naniniwala ako na iyon ay si Noah. And siya ay isang tao na hindi mahalaga
Gusto nyo bang tingnan? Ang pangalan niya ay Noah, ngunit naniniwala ako na siya ay nasa gilid niya. Okay? Siya ay nakatayo. Mayroon silang dalawang lalaking ito at siya. At silang lahat ay nag-uusap, siya ay nagsasalita. At tuwing nagsimula siyang ipahayag na siya ay Panginoon, nakita ko ang kidlat na tumatama sa itaas ng kanyang ulo. At ito ang isa sa mga huling bagay na nakita ko bago ako dalhin ng Panginoon sa gilid ng langit at lupa. Okay? Ngunit nakita ko ang lahat ng ito na nangyayari at may kidlat at nakita ko ang mga tao. At pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ay Diyos. At bigla na lang kami ni Jesus ay umalis at pumunta kami sa langit. At ipinakita niya sa akin ng isang mundo. Sa harap ko, isang napakalaking mundo mula sa hanggang sa abot ng tanaw. Sinabi niya, ito ang muling pagkabuhay na malapit ng mangyari. At nagsimula siyang nakikita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya umiiyak, ngunit napuno ng luha ang kanyang mga mata. Siya ay tumingin sa China. At itinuro niya pababa sa China at sinabi niya, Brandon, nakikita mo ba ang lahat ng maliliit na ilaw na iyon? Dahil may mga ilaw. Pasensya na, ayokong masyadong lumaktaw. Ngunit may mga ilaw. Sila ay nasa buong mundo, sa buong ang mapa. Mayroong iba't ibang uri, parang maliliit na sulo, parang mga ilaw. And mula sa Amerika, mula baybayin hanggang baybayin, may mga ilaw sa buong ito. Sa Europa may kaunti o may mga ilaw. Nagkaroon. Mga ilaw, ngunit may mga ilog ng ilaw sa China at sa buong Asia. Nakikita ko ang mga Korea, nakikita ko ang buong Vietnam, lahat ng iyon. May mga ilaw, ngunit may mga agos. At sinabi niya, nakikita mo ba ang mga iyon? Sinabi niya, Brandon, iyan ang aking underground na simbahan doon, sabi niya. Ang aking ebanghelyo ay nagkakahalaga ng kanilang mga buhay. Sinabi niya, ang aking ebanghelyo ay may halaga sa kanila. Iyan ang sinabi niya sa akin, ikaw. And siya ay labis na natuwa. Sa nangyari sa Asia, dinarab sa muling pagkabuhay na naganap, nagsimula siyang umiyak tungkol dito. Nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng luha. Dahil sa nangyari, dahil sa ang ebanghelyo ay may halaga sa kanila, na sila ay pinatay para sa layunin ni Kristo. Sila ay pinatay para sa kanilang pinaniniwalaan at hindi sila sumuko. At kaya, sinabi niya, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na malapit nang mangyari. At sasabihin ko ito sa iyo. Sinabi niya, ito sa akin. Sinabi niya, bago ako bumalik para sa rapture ng simbahan, sinabi niya, magsisimula kang makarinig ng marami tungkol sa mga alien. Sa TV. Magsisimula kang makakita ng higit pa. Ang gusto nilang tawaging UFO, encounter lights at mga bagay sa kalangitan ang kanyang binabalaan sa akin. At sinabi niya, magkakaroon talaga ng malaking panlilinlang. Sa aking pananaw, ang naririnig ko parang isang nahulog na nilalang na nagpapanggap na isang alien encounter. Ano ang magiging panlilinlang sa mundo? Okay, kaya naniniwala ako na maaaring maging parang nasa anyong tao, parang magiging parang isang alien, tulad ng isang uri ng demonyong nilalang, may nangyayaring kakaiba. Susubukan itong linlangin ang marami tungkol sa nangyari kay Kristo kung ano ang nangyari. Alam mo ba ang sinasabi ko? Isang uri ng alien na bagay. Okay? Binalaan niya ako na mangyayari ito bago siya dumating. Kaya, sinabi niya ito sa akin at ipinakita niya sa akin, sinabi niya, mayroong sa gilid ng langit, sa gilid ng mga pader ng langit, mayroong isang napakalaking alon na nasa punto ng pagputok. Sinabi niya, nakikita mo ba ang alon? Na yon, nagsalita sa akin si Jesus. Sinabi niya, nakikita mo ba ang alon? Na yun doon. At sinabi ko, oo Panginoon. Sinabi niya, yun na sinabi niya, yan ang huling malaking pagbuhos na malapit ng bumaha sa mundo. Sa aking kaluwalhatian sa huling pagkakataon, isang napakalaking pag-usad, isang napakalaking ani ng mga kaluluwa, na hindi pa nakikita ng mundong ito ay malapit ng mangyari muli.
At sa likod ng napakalaking alon na yon ay mga anghel na may mga karwahe ng apoy. Nakikita ko sila hanggang sa abot ng aking paningin na parang nasa likod ng alon na ito. At may mga regalo sa mga ito, at bawat anghel ay nakasuot ng pareho ngayon na hindi ko madalas makita. Ngunit meron sila baluti na mukhang ginto, luma, tulad ng gusto kong tawagin itong Romano, tulad ng mga Griego, parang luma, tulad ng baluti, tulad ng tulad ng mga kabalyero, ayan na. Parang medieval, pero parang mga kabalyero. Pero parang sa jousting. Ngunit suot nila iyon at nasa kanila ito lahat. At lahat sila ay may talagang astig, parang makakapal, na bagay na suot. At lahat sila ay may mga regalo. Sa likod ng kanilang nag-aapoy na mga karwahe, okay? At tinanong ko, Panginoon, ano ang mga regalong iyon? At sinabi niya, Brandon, ang mga iyon ay mga kaloob para sa mga huling panahon. Mga bagay na hindi pa nakikita ng mundo, mga kaloob na hindi pa nagagamit sa mundong ito. Parang malalaking kaloob. At sinabi niya, ang mga anghel na iyon ay dadalhin ito sa aking mga anak sa lupa para sa huling ani. At malapit na nating makita, at ito pa ang nakita ko. Tumingin ako muli sa aking kanan at nakita ko ang mga silo na puno, mga bahagi ng katawan. Mga binti at mga braso at mga mata at buhok at kaso anumang bahagi ng katawan na kailangan mo. Mga bato, mga puso ay puno sa mga silo na iyon. Mga silo na ito parang mga gusali, puno ng mga bahagi ng katawan, tama? At sinabi niya sa akin na ang mga iyon ay darating para sa mga malikhaing himala, para sa mga pagpapagaling, para sa ani ng mga kaluluwa, para sa gagawin ng Diyos na isang huling dakilang paggalaw. Ito ay magiging kamangha-mangha para sa mga malikhaing himala, lahat ng uri ng bagay, mas dakilang mga gawa. Makikita natin iyon bago siya dumating. At nakita ko, ang mga silid na puno ng mga bahagi ng katawan, at nakita ko ang mga anghel na may malalaking basket na puno ng mga pinansyal na ibinubuhos sa simbahan, ibinubuhos sa kanyang mga tao. Isang ani ng pinansyal para sa mga huling panahon, ani upang magbigay. Isang dakilang paglipat ng kayamanan. Para ang paglipat ng kayamanan ay malapit ng mangyari sa mga nakikinig sa sinasabi niya na gawin mo. Ngayon, hindi ito mangyayari sa lahat kung hindi ka nakikinig. Pero kung nakikinig ka sa tinig ng Panginoon, sasabihin niya sa iyo ang mga bagay na dapat mong pag-investan at pagpapalain ng Diyos ang iyong mga kamay upang makatulong sa pagsuporta sa kaharian sa mga huling araw na ito. At nakita ko ang malaking kayamanan kasama ang malalaking anghel. Mahirap at kahit ako. At ito ay isang bagay na kawili-wili. Hindi lahat ay naniniwala para sa kotse, ang iba ay naniniwala para sa mga bisikleta, at nakita ko ang mga bisikleta. Nakikita ko ang mga bagay na nasa espiritual na kaharian. Iyon ay darating sa natural. Ngayon, paano nangyayari iyon? Darating ito? Mangyayari ito? Anuman ang iyong pinaniniwalaan ay nagmumula sa supernatural bago ito dumating sa natural. Kaya, kailangan mong paniwalaan ito. Tinatawag ng pananampalataya mo ang mga bagay na hindi na parang ito na. Anisyon ang kailangan mong tawagin ang mga bagay na wala pa na parang sila ay naroon na. Pagsasalita sa iyong katawan, pagsasalita sa iyong buhay, at pagtawag sa iyong mga kalagayan na magbago. Kaya, alam mo, yan ay isa pang sermon. Ngunit sasabihin ko sa iyo, ito ang nakita ko sa pinakadulo. At pagkatapos ay nagising ako pabalik sa aking katawan. Ngunit sasabihin ko sa iyo, nakita ko ang isang malaking ani ng mga kaluluwa na malapit ng maganap, at nakita ko ang mga ilaw na iyon, at bawat isa sa mga iyon ay kumakatawan sa isang ilaw sa lupa ng isang kaluluwang naligtas sa muling pagkabuhay na ito. At malapit na natin itong makita. Malalaking bagay ang malapit ng maganap, at nais kong magsimula kayong lahat na maniwala. Nandyan na tayo, nakikita natin ang mga bagay na ito na nagaganap. Nakikita natin ang Neuralink na nagkakaroon ng katuparan. Hindi pa ito umiiral, okay.
noong 2014. Wala sa mga bagay na ito ang naganap. Nakita ko hindi pa na nga nila pinag-uusapan ang tungkol sa mga alien sa TV noong 2014. Wala pa silang kahit alinman sa mga ito. Marami sa mga bagay na ito ang nangyayari. Walang mga drone na talagang lumilipad noong 2014. Anong klaseng mga drone ang nakita mo noong 2014? Wala akong nakita. Siguro ginagamit ito ng militar pero hindi ito. Nakikita mo sila sa mga laro ng football, sa Super Bowl, or sa mga malalaking mga kaganapan ng ika-4 ng Hulyo. Ginagamit nila ito at nagkakaroon ng mga drone show sa kalangitan. Lenore Village Science Show ay sinanap noong 2014. Iyon ay 100 taon na ang nakalipas. Tingnan mo kung ano ang nangyayari. Sa araw-araw, tingnan mo kung ano ang nagaganap. Pinag-uusapan nila ang paggawa ng red heifer. Gusto nilang isakripisyo ang red heifer. At itayo ang templo, ang ikatlong templo, nais nilang itayo ang templong iyon na. Nakita ko, ipinakita sa akin ng Panginoon, nandun ako kasama niya, pinanood ko ang Antikristo doon. Nakikita natin ang mga bagay na nangyayari nang mabilis. At ang tanong ko para sa iyo ngayon ay, kilala mo ba ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas? Ginawa mo na ba siyang iyong Panginoon? Ginawa mo na ba siyang iyong Ama? Kilala ka ba niya? Nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng kordero? Kung mamatay ka ngayon sa mismong oras na ito, walang nakakaalam kung kailan. Matatapos ang kanilang oras sa mundong ito. Maaari kang umuwi. Ngayon, maaari kang umuwi sa loob ng 5 minuto. Sino ang nakakaalam? Trahedyang aksidente sa daan pa uwi. Sino ang nakakaalam? Ngunit sasabihin ko ito sa iyo, maaari kang magkaroon ng kaalaman kung saan mo gugugulin ang kawalang hanggan. Maaari mong malaman kung saan ka pupunta kung mamatay ka ngayon na hindi ka pupunta sa impyerno ng dyablo. Hindi ginawa ang impyerno para sa iyo. Ginawa ito para sa dyablo. Ginawa ito para sa kanyang mga demonyo. Ngunit kapag tinanggihan natin si Jesus, at tinatanggihan natin ang biyaya, at tinatanggihan natin ang ginawa niya para sa atin sa krus na iyon, at tatalikod tayo sa ating masasamang gawain, at tatakbo tayo sa kanya at sasabihin, Ama, iligtas mo ako. Ginawa tayo para pumunta sa langit makasama siya. Hindi tayo para sa impyerno. Kung hindi mo, nagkamali ba ako doon? Kung hindi mo tatanggapin si Jesus, pupunta ka sa impyerno kasama ang dyablo. At iyon ay isang kakilakilabot na lugar na ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin si Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang tanging daan patungo sa Ama, ang tanging daan patungo sa langit ay sa pamamagitan ni Jesus. Binayaran ni Jesus ang halaga para sa iyo upang hindi ka na kailangang pumunta sa impyerno. Ginawa ni Jesus, Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Simple. Kaya't magdasal tayo ngayon sa araw na ito. Maaring hindi mo pa tinanggap si Jesus, ang video na ito ay maaring nakakatakot para sa iyo. Ngunit hindi ito para sa iyong pagpunta sa impyerno. Hindi para sa iyo ang tanggapin ang marka o magdusa. Sabihin mo lang ang dasal na ito kasama ko. Nais ni Jesus na pumunta ka sa langit. Nais ni Jesus na makasama ka niya sa langit. Namatay siya para sa iyo. Nabuhay siyang muli sa ikatlong araw. At siya ay nakaupo sa kanan ng Ama. At hinihintay ka niya. Hinihintay niyang bumalik at kunin ka. Sige, magdasal tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Sabihin mo ang dasal na ito kasama ko. Ama, nagpapasalamat ako na hinugasan mo ako sa iyong dugo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako mula diyan. Ama, nagpapasalamat ako na isinusulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Ama, isinusuko ko ang aking puso sa iyo. Sinasamba kita. Nais kong maging anak mo. Nais kong maging ama ko. Patawad, Panginoon. Ako ay naging makasalanan. Nagkamali ako ng malaki. Lumikha ka sa akin ng malinis na puso. Baguhin mo ako. Gawin mo akong mas mabuti. Gawin mo akong mas katulad mo. Ama, nagpapasalamat ako, Panginoon, na ako'y malaya mula sa kasalanan at karamdaman at sakit. Ay hindi ko na kailangang pumunta sa impyerno dahil hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako at tubusin mo ako at punuin mo ako ng iyong banal na espiritu.
Nagpapasalamat ako sa ginawa mo para sa akin. Nagpapasalamat ako na ako'y ligtas. Nagpapasalamat ako na ako'y pinalaya at hindi na ako magkakasala pa. Tatalikuran ko ang aking masasamang gawain. At Ama, kung ako'y magkasala, ang tatakbo ako sa iyo, hindi ako tatakbo palayo sa iyo. Tatakbo ako papunta sa iyo. At hinihiling ko, Ama, na ang iyong biyaya ay naroon upang tulungan ako sa pagdaan dito. Habang ako'y lumalago sa espiritual, mental, at emosyonal, lalago ako kasama mo. Babasahin ko ang aking Biblia at magdarasal ako araw-araw at hahanapin kita. Maghahanap ng isang mabuting simbahan na nakabase sa Biblia na pupuntahan. Ituturo nila sa iyo ang salita. At ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya, mga kaibigan. Lahat ito ay sa pamamagitan ng biyaya. Ito ay si Jesus. Mahal niya tayo. Kaya gusto ko lang sabihin ito. Salamat sa inyong lahat sa panonood. Salamat kung ito'y nakapagpala sa inyo. Tulad ng video. Kung hindi, i-like pa rin ito. Ako. Sasabihin ko lang yon. Hindi lahat ay sasang-ayon dito, pero pagpalain ka ng Diyos pa rin. Kung maaari kang mag-subscribe, kung gusto mong mag-subscribe, kung gusto mong i-click ang notification bell na iyon, sa tingin ko ito ang iyong unang beses. Pasensya na, iyon ang aking kampanilya. I-click ang notification bell na iyon at tingnan ang iba pang mga video sa ibaba. Marami akong mga video ng mga bagay na ipinakita sa akin ng Panginoon na sa tingin ko ay darating. Kaya pagpalain kayong lahat ng Diyos at ganito ko isinasara ang aking mga video. Maglagay ng ngiti sa iyong mukha at isang awit sa iyong puso. Mahal na mahal ka ni Jesus at mahal ka namin at magkikita tayo sa susunod. Pagpalain kayong lahat ng Diyos at magkaroon ng isang kahangahangang araw. Paalam.